Hello mga ka-dears in Canada, isang magandang araw para sa ating lahat. At ito nga, Wednesday ng hapon dito sa amin sa Calgary, Alberta at April 3, 2024. Sobrang bilis ng araw dito sa amin. At siguro dahil busy na rin kami, simula kasi Monday hanggang ngayon, ay ang dami namin ginagawa sa opisina. Kaya siguro di namin namamalayan yung paglipas ng oras. Kaya ayun, kaya nabibilisan tayo. At ayun nga mga guys, andito tayo sa workplace ni Mrs. At dinaanan ko na rin siya para sabay na rin kaming uuwi. So ayun nga mga guys, habang inaantay natin mag-out si Missy sa kanyang trabaho ay magkwentuhan muna tayo para hindi tayo mainip. At ayun nga, medyo interesting kasi itong isi-share ko sa inyo. Bali, tungkol to dun sa credit score. So bali kausap ko nga kasi yung, or tinawagan ako ng kaibigan ko kanina na naka-base sa Manitoba. Bali 8 years na siya dito sa Canada. Dito siya una nang galing sa Calgary. Tapos nag-move siya sa Manitoba kasi doon siya parang may offer sa kanya na trabaho, kaya yun, doon siya nag-settle down sa Manitoba. So ayun nga, kausap ko siya kaninang tanghali habang kumakain tayo ng lunch. At yun, binalita niya sa akin yung balita na hindi kasing ganda ng panahon namin dito sa Calgary. Kung ano yung kulimlim namin dito, mas makulimlim pa doon yung ibinalita niya sa akin. One eternity later. So ayun nga mga guys, nakauwi na kami ni Mrs. dito sa bahay at medyo pangit kasi yung weather namin, medyo windy kaya pangit ng audio, masyadong maugong. So ayun nga mga guys, bali continuation lang to nung aking kwento kanina tungkol dun sa kaibigan ko na taga Manitoba. So yun nga, itinawag niya sa akin at ibinalita niya sa akin. Medyo hindi magandang balita pero syempre kailangan natin siyang suportahan at makinig sa kanyang kwento. So yun nga, bali naikwento niya sa akin na hindi na-aprobahan ng bangko yung kanyang mortgage loan. At maraming mga kadahilanan. At isa nga sa nabanggit niya sa akin is yung mababa or hindi maganda yung kanyang credit score. Bali, isa kasi yon sa ginigauge or tinitignan ng bangko dito bago kanila aprobahan sa nire-request mo o ina-apply mo na loan. So disclaimer lang din mga guys, hindi po ako eksperto sa ganitong usapin. Ang mga tips na isi-share ko lang sa inyo is base lang din sa experiences namin ni Mrs. nung bago at nag-uumpisa pa lang kami dito sa Canada. So ayun, tara mga guys, umpisahan na natin. So yun nga mga guys, bago ko simulan yung ating pagbibigay ng tips o yung ating topic, gusto ko sanang mag-share ng kahit konting istorya. Actually guys, nung nasa Middle East pa kami ni Mrs. o nasa Bahrain pa kami, wala talaga kaming ka-idea kung ano ba tong credit score or credit history. Nalalaman ko lang to or naririnig ko lang to sa tiyo ko or tito ko na nasa Amerika, nasa New York siya. Yun nga, medyo matagal na yun. Sabi niya sa akin lagi kung napaka-importante ng credit history or credit score mo, especially sa US kasi dito magbabase kung gusto mo mag-loan, dito magbabase ang bangko kung gusto mo mag-loan ng kung ano-ano. Hindi ko yun binigyan ng ganong importansya that time kasi nga syempre nasa Middle East tayo. Sa Middle East naman parang wala namang kaming ganon. Basta gamitin mo yung credit card, magbayad ka, doon na natatapos ang lahat. Kung mag-loan ka, medyo madali din. At depende yon kung gaano ka, kung ano yung company na pinapasukan mo. Siyempre, pag matatag yung company, madali ka mabibigyan ng loan doon sa Middle East. At ayun nga, to make the story short mga guys, wala kaming ka-idea ni Mrs. noon. At habang nag-a-apply kami ng resulta ng application namin dito, nag-start na kami mag-browse sa YouTube, manood ng mga content patungkol sa buhay dito sa Canada. Tapos credit score, credit history, hanggang sa ayun nga, may napanood din kami na may mga naghirap dito sa Canada dahil hindi nila na-manage ng maayos yung kanilang financial status, na overuse nila yung kanilang credit card hanggang sa nabaon sila sa utang. So, ayun nga mga guys, sana itong topic na to, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo ay makatulong. At syempre, inuulit ko ulit, hindi po ako eksperto sa ganitong usapin. Ito lang ay base sa aming experience. Kaya mga guys, umpisahan na natin sa number 1.
Tip number 1, syempre pag bagong dating tayo dito sa Canada, kailangan natin mag-open ng bank account, at kung savings account, checking account sa bangko. Kadikit na nun is, syempre o-operan tayo, or kung di man tayo operan ng bangko, kailangan natin magtanong kung pwede na ba tayong kumuha ng credit card. Huwag tayong matakot kumuha ng credit card kasi aminin man natin dito sa Canada, umiikot ang mundo ng bawat tao sa paggamit ng credit card. At hindi nakakahiya mag-ask sa bangko na mag-a-apply ka ng credit card kasi yun talaga yung means ng mga tao dito para makabili ng isang bagay. So, doon, pag meron kang credit card, na-issuean ka na ng credit card, doon ka na magsisimula bumuo ng credit history, ng credit score. Tip number 2 mga guys, ito bagay na bagay to sa mga taong sobrang busy dito sa Canada. Yung tipong kahit pahinga man lang hindi na nila magawa dahil sa trabaho. Syempre kapag may credit card ka na, pwede mo nang i-link doon sa card mo yung mga obligasyon mo, like mga phone bills mo, kung naka-postpaid ka, mga utilities, mga insurances mo, doon na automatic magdideduct sa card mo. At least sa ganung paraan, kahit sobrang busy ka, ay hindi ka mag-aalala na ay hindi ko nabayaran, ay na late payment ako sa ganitong bayarin. Kasi mga guys, pag na-late tayo or hindi natin nabayaran on time yung mga ganong klaseng obligasyon, nagkakaroon siya ng impact sa ating credit score at sa credit history. Para magre-reflect lang kung lagi tayong delay magbayad is hindi tayo good payer. So, yun, make it a habit na ma-link natin or doon makaltas, auto-deduct, ang tawag doon, auto-deduct dun sa ating card yung mga responsibilities natin dito, especially yung mga loans. Tip number 3 mga guys, ito yung pag ginamit natin yung credit card natin, regardless to kung pang grocery, personal things o whatsoever, basta kung ano yung amount na nagamit natin or nabawas natin dun sa ating credit card, just make it sure na babayaran natin ng buo. Wag natin gawing habit na babayaran lang yung minimum payment, tapos minsan napapag-overduehan pa tayo. Magkakaroon talaga ng malaking impact yon sa ating credit score. So sa case nga namin ni Mrs., gaya namin, may mga obligasyon na rin kami dito. At tapos ang sahuran namin is every 15 and 30 of the month. So ang ginagawa namin is mag-grocery na kami ng first week of the month. Gagamitin namin yung credit card. Tapos pagdating na ng sahod ng 15, lahat ng nagastos namin dun sa credit card is binabayaran namin ng buo. Then yung aming obligasyon like mga mortgage, utilities, insurances, in-auto-deduct naman namin siya tuwing end of the month. Parang naman yung sahod namin sa katapusan ng buwan ay doon na namin ipapasok pambayad sa credit card. So ganun lang yung routine namin every month even before hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi namin binabago. Tip number 4 mga guys, syempre dapat hindi natin sinasagad yung ating credit limit or hindi natin ginagamit ng sagad yung ating credit limit. Maglaro lang tayo between 30% to 50% ng ating limit. Halimbawa, kung meron tayong 1,000 credit limit, siguro nasa maximum na yung 500 yung magastos out of 1,000. Alam ko dito sa Canada, kapag ka mahina-hina ka talaga mga guys or madali kang matempt sa mga bagay dito, mga sapatos, mga bisyo, kung ano man yan, ang solusyon, ang sagot ng karamihan is credit card. Tip number 5 mga guys, ito in relation lang to dun sa tip number 4 ko. At madalas ko rin naman tumabanggit sa ating mga video, sa ating mga vlog. At hindi ko na rin siguro kailangan ng mahabang explanation dito. Parang common sense na lang. Ibig sabihin, try not to live beyond our means mga guys. Kung ano lang yung kailangan natin, yun lang yung bilhin natin sa ating credit card o doon lang natin gamitin ng ating credit card. Though dito sa Canada, yung mga bangko dito, madalas din kasi silang magbigay ng credit limit increase. So syempre, di ko naman nila lahat, pero karamihan, kapag
umangat yung ating credit limit. Ibig sabihin, nagbo-boost din yung confidence natin bilhin yung mga bagay-bagay sa paligid natin na halos hindi na rin natin minsan naiisip na kung kailangan ba natin tong bagay na to, ito ba yung kailangan natin or gusto lang natin. Tip number 6 mga guys, hindi lang naman sa credit card nakukuha yung credit score or nakakabuo ng magandang credit history. Dito sa Canada, subukan din natin kumuha ng mga ibang loan products gaya ng phone plans or yung postpaid plans. Basta yung mga bagay or mga loan na nag-oobliga sa yung bayaran yon either bi-weekly or monthly. Ako, kagaya ko nung bago ko dito, syempre international student. So kumuha ako ng student plan sa Fido. Phone plan siya. So nagbabayad ako doon monthly. Doon pa lang, nung time na yon, syempre, kada bayad ko monthly, nag-create na ako or nagbubuo na ako ng credit history ko, ng credit score ko. Tapos, nasundan pa yon nung minsan nangailangan ako ng winter tires. May kaibigan tayo na nag-advise sa akin na pumunta ako ng Canadian Tire. Meron silang ino-offer na 1 year to pay. Bale, 4 na gulong na yon, isang set ng winter tires. So, yun nga, kumuha tayo doon. At noong time na yun, parang 0% interest. 1 year to pay. Parang binabayaran ko noon is $25 or $26 bi-weekly. So, yun. Doon pa lang, hindi ako nahihiya na ay utang or ganito ay mangungutang ako ng gulong. Kasi, depende naman kasi yon kung paano tignan ng isang tao yung ganong mga bagay. Tayo kasi dito, kailangan natin bumuo ng credit score, kailangan natin bumuo ng credit history. So, paano mo gagawin yun kung hindi ka uutang kahit sa maliit na bagay, di ba? So, lahat yun, parang inignore ko nung time na yon. Kaya, yun, nagkaroon tayo ng magandang credit score or credit standing ngayon, hanggang ngayon. Tip number 7 mga guys, last but not the least, iwasan natin or avoid using yung ating mga credit checks, pag-check ng ating credit score. Kasi dito mga guys, kapag kumuha ka ng isang loan products, sasabihin nila sa'yo, can I do a credit check? Like, dalawang type yun eh, hard tsaka soft. Yun, mahirap yung mga hard checks. Yun talaga yung parang di ko alam kung paano ginagawa yung hard checks, pero pag yun ang ginawa sa credit score mo, talagang magkakaroon ng malaking impact, bumaba yung credit score mo. Tapos madalas ka pang nagpapa-credit check, yun yung nagkakaroon, yun yung malaking factor na nagko-contribute para bumaba yung credit score mo. Kasi yun nga, nakikita ng credit bureau or kung bangko man yan na may lagi itong nagpapa-credit check mukhang suki ito sa utangan, yung mga ganun ba, joke lang, pero yun eh, reality. So hanggat maaari, mapa-hard check man yan o soft check ng credit score natin, medyo iwasan natin, gawin lang natin yon sa mga importanteng bagay na kailangan nating i-loan. Yan, kagaya ng kapag kukuha tayo ng car loan, so obligado naman talaga na ipa-check yung ating credit history or credit score. Mortgage, yan, mga ganyang bagay. Pero yung mga simpleng personal loan na gagamitin, halimbawa bibili ka ng bike na installment, hindi mo naman kailangan gawin yon sa mga ganong maliliit na bagay. So hanggat maaari, maiiwasan natin yung mga credit checks. So ayun nga mga guys, yan yung mga tips na mai-share ko sa inyo base sa aming karanasan dito sa Canada. Actually mga guys, nung kumuha kami ng car loan ni Mrs., kinuha namin to way back 2022. Nung time na yon, hindi namin alam na the next year pala, or wala sa plano namin the next year na kukuha kami agad ng bahay. Kasi itong bahay biglaan na lang dumating eh. Kumbaga wala rin sa plano. Nagkataon lang nung time na yon, nakita namin to sa market at nagustuhan namin pareho ni Mrs. Kaya sinubukan namin na mag-apply at kumana kami ng pre-approval.
At sa awa naman ng Diyos, kahit meron kami existing na car loan, ay naaprubahan yung mortgage loan namin para dito sa bahay na to. Isa sa tinitignan naming bagay noon is dahil maganda yung aming credit score. Actually, hindi ko na i-disclose dito yung exact number ng aming credit score. Basta nandun siya sa excellent bracket. Tignan nyo na lang sa Google kung ano ba yung mga credit score from 600 to 900. So, yung sa amin, nasa huling check ko nandun kami sa bracket ng excellent or very good. So, ayun nga mga guys, sana sa mga bago at papunta pa lang din dito sa Canada or kahit nandito na sa Canada, maging responsable lang tayo sa paggamit ng ating credit cards at iba pang mga maging masunurin tayo sa mga obligasyon natin pagdating sa pagbabayad ng mga obligasyon natin. Sigurado ako gaganda at ma-maintain natin yung ating magandang credit score dito. So, yun. Paano guys? Maraming salamat sa panonood uli nitong ating vlog at sa susunod na lang uli na video. So, hanggang dito na lang guys. At para nga pala dun sa mga bago sa ating channel, paki-like naman at like at subscribe dito sa ating channel. At dun sa mga subscriber natin, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating mga vlogs at mga video. God bless you all and see you to the next one.